Wow, ang bilis guys, wala pang isang minuto. Congrats, you now have Metrobank e-savings account. Here's your account number. So nakalagay na po dito ang aking account number guys. At dito sa baba ang aking username. Hi guys! Maligayang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Less than 10 minutes magkaroon ka na ng savings account sa Metrobank sa bago nila ngayong savings account online opening. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon for today's video. Walang kahirap-hirap at di na kailangan pang pumunta sa branch. At fully verified kaagad ang ating account. At kapag verified na po ang ating account, ay maging 200,000 pesos na ang ating maximum monthly deposit limit. At ang product na to ng Metrobank ay e-savings account. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa mga online mobile banking application guys ha. Nagbabahagi lang po ako sa aking matagumpay na experience sa pag-apply nito. Kaya kung may mga system error na po o technical error na po sa inyong transaction, tumawag na lang po kayo sa customer service ng Metrobank. So let's go! Bago po ang lahat, kung bago ko pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po! So ayan po guys, sa mga wala pang app sa Metrobank, dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang kanilang app. I-search lang natin sa search bar ang Metrobank. So ito po yun guys, i-click na natin itong install. At ayan po, install na po siya. So ngayon, i-open na natin. I-click na natin itong while using the app. Click allow. What's new with Metrobank? Dashboard customization. All your accounts in one place. A better online banking experience. So i-click lang natin itong continue to login screen. At dahil gagawa pa po tayo ng account, i-click lang natin itong open an account. Let's get you saving. Maintain 2,000 pesos in your e-savings account and earn interest once your balance hits 10,000 pesos. So kailangan ang ating savings account balance guys ay maka-maintain ng 2,000 pesos para maka-earn daw tayo ng interest kapag ang ating balance ay aabot sa 10,000 pesos. Get up to 4 times InstaPay rebates per month. Schedule your bill payments. Send, load, and fund transfers. Withdraw from any Metrobank or PS Bank ATM using cardless withdrawal. So may cardless withdrawal na rin itong Metrobank guys. So next po natin gawin ay i-click itong proceed to account opening. And then click po natin itong terms and conditions. At scroll down lang natin guys. Kung gusto niyo basahin, basahin nyo na lang. At kapag nalagyan na po ng check yung deposit terms and conditions, ay ito namang e-savings account terms and conditions ang i-click natin. Scroll down lang natin guys. Automatic po yan silang mag-check kapag ma-scroll down na po natin. At ayan po, ito namang privacy policy. At itong fight fraud. At kapag nalagyan na po ng check lahat, i-click na natin itong accept. So dito na po tayo sa ating personal information. I-click na natin ito guys. So ito na po yung form na fill upan natin at ito po yung mga basic information na hingiin ng Metrobank sa atin. Ilagay po natin dito ang ating pangalan, first name. Next po ang ating middle name. At kapag wala po tayong middle name, ay hayaan po natin nakablangko yan. Next po ay ang ating last name. Next po ay ang ating nickname. And then ang ating date of birth. At dito sa baba ang ating sex, ang ating kasarian. At ilagay po natin ang ating email address at ang ating mobile number.
At sa paglagay ng ating mobile number guys ay diretso na po sa 9, wag na nating ilagay yung 0. At ayan po, na-fill upan ko ng first page. So i-click na natin itong next. So mag-send po ang Metrobank ng 6-digit OTP sa ating mobile number. At dito po natin ilagay. At pagkatapos po natin malagyan ay i-click po natin itong next. At mag-send din po ng 6-digit OTP sa ating email address na nilagay. And then dito po natin ilagay yung OTP. At pagkatapos po natin malagyan, i-click natin itong next. Ayan po, processing na po siya. Hintayin lang natin saglit. Next po ay ang ating account information. Ang hihingiin ng Metrobank dito na part ay ang ating place of birth, lugar kung saan po tayo pinanganak. So may pagpipilian po tayo ditong province or city guys. I-click lang natin itong below kung saan po tayo pinanganak. And then i-click natin itong select. Next po ay hingiin na po ang ating present address. Una po kung anong street name, kung anong city, anong probinsya, at ang ating zip code. At dito sa baba guys, kung magkapareho lang ating present address at permanent address, pindutin lang natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na ang ating permanent address ay same as present address. At kapag magkaiba po ang ating present address at permanent address, ay kailangan pa nating fill upan itong ating permanent address dito sa baba. At dahil magkapareho lang po ang aking present at permanent address, so lagyan ko na lang ng check itong maliit na box. Next po ay ang ating nationality, so may nakalagay na po siya. So i-click na natin itong next. So may other information pang hihingi ng Metrobank sa atin guys. Tulad po ng ating civil status, ang ating mother's maiden name, yung buong pangalan ng ating mother sa dalaga pa. Next po ay ang purpose natin of account opening. So syempre savings. Next po ay ang ating source of wealth. Ito po ang ating source of income. So ang pinili ko po dito ay itong salary or commission. And then click select. Next po ay ang ating job position or title. So ang pinili ko po dito ay itong non-top or senior management. Next po kung anong industry ang ating trabaho. So may mga pagpipilian din po tayo dito guys. At ang pinili ko po dito ay Employment Agencies Philippines. Next po ay channel for depositing funds. Ang pinili ko po dito guys ay itong cash. Next po ay how often will you perform transactions in a month? So may mga pagpilian po tayo dito. Ang pinili ko po dito ay itong 5 times. Next po ay what is the expected value per transaction? So ang pinili ko po dito guys ay itong below 50,000 pesos. Next po ay ang ating estimated monthly income. So ang pinili ko po dito ay itong 10,000 pesos to 50,000 pesos. So i-click na natin itong next. At ayan po guys, kailangan na po natin i-review yung mga details na ating nilagay. At kung may mga nakalimutan po tayo or mga maling spelling, pwede pa po natin itong palitan. I-click lang natin itong edit details dito sa baba. At kapag okay na po, i-click na natin itong next. At ayan po, processing na po siya. Hintayin lang natin saglit. At ayan po ang next step guys ay dito na po tayo sa ating valid ID and face scan. So i-click lang natin ito. So ito lang po ang mga government ID na tinatanggap ng Metrobank guys. Kailangan meron po tayo isa sa mga ito. Philippine Passport, Driver's License, Philippine National ID, Unified Multipurpose ID or UMID, at Professional Regulation Commission ID or PRC. So driver's license ang available sa akin dito guys. So ito po ang pipindutin ko. And then click natin itong next. Then click natin itong while using the app. At ito na po guys, kailangang clear po ang pagkakuha ng ating valid ID.
Auto scan po ito guys ha. At kailangan ang harap at likod ng ating valid ID guys ang ating pipicturan. At ayan po, automatic na po yung magni-next. Next po ay kukunan na po natin ang ating mukha. So may mga scan face tips pa dito guys. Position your face within the frame. Make sure it's clear and bright enough. Wait for a moment for automatic scanning. And please don't wear mask when scanning. At kapag ready na po tayo guys, i-click na natin itong go to scan. At ayan po guys, auto scan din po ito guys. At ayan po, processing na po siya. Hintayin lang natin saglit. At ayan po, okay na po itong tatlo. So, next po ay itong enroll to mobile banking. Create your login credentials. So, gagawa na po tayo ng username at password guys. Magagamit natin ito sa tuwing mag-login po tayo dito sa ating Metrobank account. At ito po yung halimbawa sa paggawa ng ating username guys. Kuwan1436. At sa password naman, ito po yung halimbawa. August * 12345. Next po ay dito sa baba guys ay gagawa din po tayo ng 6-digit passcode. Magagamit natin ito sa tuwing gagawa po tayo ng transaction dito sa ating Metrobank account. Tulad po ng P-bills, transfer funds, and etc. So halimbawa po ng aking ilalagay na passcode guys. 030456. At kapag okay na po, i-click na natin itong next. At ayan po, processing na po siya. Hintayin na natin saglit. Wow, ang bilis guys. Wala pang 1 minuto. Congrats, you now have Metrobank e-savings account. Here's your account number. So nakalagay na po dito ang aking account number guys. At dito sa baba ang aking username. You may fund your account using the following. Pwede raw tayong mag-deposit sa ating account guys sa pamamagitan ng Metrobank to Metrobank Fund Transfer, InstaPay or PesoNet, Cash Acceptance Machine, at pwede din daw over the counter. So ngayon i-click ko na itong go to dashboard. So ito na po ang dashboard ng aking Metrobank account guys. Nakalagay dito ang aking account number. At kapag mag-deposit po tayo, dito po makalagay sa ating available balance. At may prepaid cards, cards installment facility, send money, pay bills, send load, at may pay QR na rin sila guys. At nakalipas ng mga 1 oras guys ay nag-text na naman ang Metrobank sa akin. At ito po yung message nila guys. Congratulations! Your e-savings account has been fully verified and your maximum monthly deposit limit is now 200,000 pesos. So ganun lang po kadali mag-open ng savings account dito sa Metrobank guys. Hindi ko nabanggit kanina, may initial deposit pala itong pag-open natin ng savings account dito sa Metrobank. 2,000 pesos po ang initial deposit at kailangang makadeposit na po tayo after 7 days mula nung na-approve ang ating application para maiwasan daw ang pag-deactivate ng ating account. At may minimum maintaining balance din ito guys na 2,000 pesos din. At sa susunod kong video guys ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-request ng debit card dito online at kung paano rin ito i-activate. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga videos. God bless us all. Goodbye!